Tulot ka! Tulot! Hey, hey! Nandito na po yung bayan nating baboy mga kaprobinsya. Pero abusan na ang kuan. Power yung baterya nila. Hindi nakaakyat doon sa nilagyan namin ng bato. Mukhang hangin ba? Mabasiyo lang. Subukan natin na gamitin yung ating baterya. Ay dili po, hindi baterya dito sa yung naka-atras sa pagtapat. Dili ka sa ka, boss? Kakao niya. Napalong pag-uwan ng starter. Pero mas kapatukuan eh. Mga? Asag baterya dapat? Wala na, gicharge na. Walang baterya na kay gawin din eh. Waringanan ba? Ah, wala yung baterya. 12 na eh. Oh. Dali rin kayo lumanda. Kung sa may pagi ato rin. Wala yung baterya na sa Panginoon daw. Napalong. O kaya kung kayo kali ko palongan. Wala ba tayong dala din ha? Nag-gicharge. Okay lang yung mga mag... Ay sa mga iduot na o sa baterya? Kaya atras din siya. Sa makahurat siya o vlogger kabante. Naigansado. Dali kayo mga dami. Kaya mo, maniulit ka balo naman juga eh. Yun eh, kung may baterya dali mo eh. Aja nga, maragaw di mo may starter na. Graw di mo start. Grabe. Wala mo na siya. Sa ito pa kiling sistimaan eh. Bakit sila ito sikaw? Paano mo ito parehas na rin? Marami na kong ituloy ay. Pabtikas ito. Apit ang tala mo nito pa. Kasi ginaluyang kinalog dito pa nito. Ay, daw, katopo ko mga sako para doon eh. Dali naman eh. Kay, di madigahapon matulog baterya. Di mo na na Tulod na. Running kong dot on. Running kong dot on. Dia gani ya, gaya lang kay yang gibinoran kay masagit eh. Ano man dito? Ay, dili ra. Halok ra siya daw. Ang ayang ligid ay di man din gibot ang ligid. Dili napita. Oh, dili napita. Pero kay dili mo iyang dalan. Ari. Dili gi angay. To lihayan gina bato ha. Dire jud ka. Oh, lihayan ko. Ang kaandal ron ako ko dia. Ay bugat is ko agani. Double tire. O mabot dito. Saka na dito. O baka saka ani? Tulod. Patay na. Patay. Erang breke para makahurat. Ay ito dagan ato to mga body ato. Pwede di sa birahon gani. Ay magpira na pa mo bro. Oh. Toy pisit ako dito, ato. Ay tara sulod, ano gisulod mo? Lahi man. Ano unjo kay dagan man ta jo? Sige na to. Kana kayo. Itong tuluran nato kulang gusto tawa nato dito. Ako na mo to gisa sa kamot dot. Ito yung bayan natin ng baboy oh. Sino pangalan mo daw? PJ. PJ from Mabinay. From Mabinay. Ang plasada ano dong, dire gid dato tibangon na ko kay harong sulod sa ba. Nahali na ko sa? Tago. Ngita siya gamog oh. Ngita gamog isa. Okay, kung nagpasaw, pasawang pa na. Sabot ba nga wala ray pasaway? Kuya maka dumdum itong lunang kalabaw ron ba? Wala na. Yung mga baboy natin, oh, naligo na.
Yung... Okay na ba? Anong naligo dito sa pisang kita? Abog na ng tubig, Jo? Tulot ka! Tulot! Igat. Lah, problema. Problema na di kada dia ron, wala ra bay. Di sudah pakai pagtulo dia. Di na mga bidang petro na araw, dumo ka to. Di sudah batsir ra ba dia? Oh. Kisa ba to kapaanda day kani hadi ay? Ano man pura ro bayaran naman ni. Now. Ah, okay. Patay. Ay mga matay puro sulod na diha. Balay ron pula nila. Ah, wala. naman na. Deal naman. Matay na siya. Napakainit ang panahon pero tando ay yung ininom. Si Titik Nicole, oh. Relax guys, Titik Nicole. Kilala mo to, duhara mo to kalungnik. Patas-atas. Ano ko to? Ano ba? Ito yung abang sinungkuan? Ako pa ni abang. Dito, dek, dili ko. Ako pa ni abang. Ako pa ni abang. Bay, no, sige na, may gula mato kay ikaw mo abang. Nabalay mo no, dek. Tas, o gani. Ya, ato ba ito to sikiran? Ayaw na, kay ito na, nabutan di Manila ron. Wala na po tayong baboy mga kaprobinsya, nabinta na natin. Yung sasakyan kanina, walang baterya. Gamitin sana yung baterya natin, yung sa aking elf. Ang problema, wala ding starter. So, kailangan itulak. Kaya ni-request namin yung mga kasamahan namin dito. Yung kabarangay, napakarami namin. Napakadali lang, basta magtulungan. Di ba dong? Oh. Oh, ginanoy. Yung baboy po natin mga kaprobinsya, inalagaan po natin sa loob ng 3.5 months, 3 buwan at kalahati. Tapos isa lang yung hindi umabot sa 80 kilos. Yung 5 may 88 kilos, may 83. Dalawa yung 83, 81 at saka 85 at isa yung 78. So yung 5, 420 kilos lahat. So ang 420 times 170 equals 71,400. Tapos yung isa na 78 kilos lang times 165 equals 12,870. So yung kabuuan na kita sa ating baboy mga kaprobinsya ay 84,270. Yan po. Sa mga nakarang linggo, nagtanong si Mrs. doon sa Baes kung magkano yung baboy doon, yung bilihan. Sabi po sa suki namin dati, nasa 190 per kilo. Tapos kami pa yung maghatid at saka hindi bultuhan yung pagbili nila. Halimbawa, kukuha lang sila ng 3 heads, sa sunod naman 3 heads. So mahirap. Tapos kami pa yung maghatid sa baboy. Nang may nakausap tayo sa inong Renato Badayos, yung kapitbahay namin dito, kahapon, ang pakay lang sana niya dito, umiram sa ating timbangan. Kasi may bayad daw siya ng baboy na tig 170 per kilo basta umabot yung baboy sa 80 kilos yung timbang. Sabi ko po, pag dito lang kikiluhin sa amin at sila na yung mismo yung kumuha, payag na ako sa presyo na 170. So ganun po na ibintan natin yung ating mga baboy. Yan po ang napakasayang kuan
pangyayari basta makabinta tayo. At ngayon, maghihintay naman tayo sa ating dalawang inahin dyan. Nakasahan na po yung dalawa. Sana po mabuntis na sila. Kasi pag nabuntis pa yung isa nating inahin, ngayon may mga biik na tayo. Pero pinaasa lang tayo. Nung pinaiay natin, hindi naman siya naglandi ulit. Tsaka siya naglandi nang umabot siya ng almost 4 months na paghintay namin. Pero pag hindi sila mabuntis ngayon, balak po natin na ibinta sila. Wala na po tayong choice pag yun po ang mangyayari. Yung natirang baboy natin dyan, 3 heads, may 2 tayong lumalaga, may isang baboy na para barako, may 2 inahin. Yung 3 heads natin siguro nasa mga 50 kilos yan bawat isa. Maghintay pa tayo ng mga 2 buwan bago natin yan may binta. So yan po. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong presyo mga kaprobinsya. Para sa akin medyo mataas na to. Kasi nung una, tig 130 per kilo lang nung nakabinta tayo dun sa Bais. Kasi inabutan tayo ng lockdown sa mga baboy. At sa mga panahon na yon, tinamaan ng ISF yung ibang parte dito sa Negros. Kaya nagkaroon ng lockdown. So bumagsak yung baboy. At sa mga nakaraan, umabot ng 250 per kilo yung baboy. Pero wala naman tayong baboy nun. At ngayon, nakabinta tayo sa halaga na 170 per kilo. So hindi lang tayo susuko, kahit ano pa mang yung mga naranasan natin dito sa ating pag-alaga ng baboy, tuloy-tuloy lang tayo. So paki-comment lang po sa lugar nyo kung magkano yung kilo sa baboy. Kasi may iba dito, umabot na sa 160. Siguro, compare sa ibang lugar, yung 170 per kilo mura na yan. Pero dito sa amin, para sa akin, okay na ako dyan. Depende lang sa panahon. Pero pag tumaas yung presyo, doon tayo sa mataas. Yung mga kasama natin kanina na tumulong sa pagtulak sa canter, binigyan natin ng pang-shot doon. Long neck. May pabili na tayo ng feeds para sa ating mga baka. Balak ko sana na bibili ng bake para may laman yung tangkal natin dyan, yung kulungan natin. Pero pag-isipan ko pa. Or hintayin ko lang yung baboy natin dyan na mga anak pag mabuntis. Sayang yung isa nating inahin. Maganda sana pag mag-alaga tayo ng baboy, ihanda natin para December o January. Yan po ang season na tumaas yung presyo ng baboy. Yung mga rabbit natin, oh. Mukhang kumuti yung rabbit natin. Kainin natin. Yung mga dumi nila, gawin natin pataba sa ating mga tanim dito. Ilagay natin sa sako. Napakaganda daw gawing pataba yung mga dumi ng rabbit. Kala ko kumunti mga kaprobinsya, oh. May dalawa naman tayong rabbit na nilagay sa cage. Buntis siguro yan. Basta makita namin na buntis, ilagay namin sa kulungan. Yung isa naming rabbit na nakalabas, hanggang ngayon hindi pa namin nahuli.
at hinayaan na namin doon sa labas. Tapos si Brod, sa mga nakaraang araw po nang nagkuha siya ng napier doon, may nakita din siya na isang rabbit. Siguro galing yun dito, tapos nakawala at doon nakapunta sa may mga tanim natin na napier. Pero isa lang yung nakita niya, so hindi rin dumami yun, basta isa lang. Pero pag makapunta siya dito tapos makastahan, yan po ang malaking posibilidad na dumami yung mga rabbit natin doon. Yung rabbit mga kaprobinsya, napakadali na dumami. Pero may nagtanong po sa atin, paano daw natin ilagaan yung rabbit natin kasi napakabilis dumami. Kasi may alaga silang rabbit na dalawa, hindi daw dumami. Pag gusto nyo pong dumami yung mga rabbit niyo, pakainin lang ng husto. Para healthy sila, madali sila maglandi, tapos mabuntis sila agad. Yan po ang napapansin ko dito. Pag may ulan ng mga kaprobinsya, magtanim tayo ng carrots. Napakalakas lang kumain ng carrots. Yung mga carrots natin dito dati, ibinigay natin sa kanila. Mahilig silang kumain ng carrots. May mga rabbit pa na nagpahinga. Busog lang siguro sila, kaya hindi sila kumain. Check natin yung mga butas dito, baka may mga maliliit na rabbit. Meron pa dito. Yan. Hindi lang natin makita kasi napakalalim ng butas. Tingnan nyo po yung mga baka natin mga kaprobinsya, oh. Ang lalakas lang kumain ng saging. Pero wala na saging daw. Wala na. Wala na saging. Wala na kami makuha na saging. Pero malakas lang kumain. Pagkain lang yung kulang sa ating mga alaga dito sa ngayon. Patay na yung si Kwan, oh. Kabang. Kabang, si Pugi. Nilagyan namin sila ng busal mga kaprobinsya para back up na tali. Para silang mga baboy kumain ng mga balani. Pugi, oh. Matapang to si Pugi mga kaprobinsya. Pero pag sawayin natin, matakot lang siya. Matakot lang siya sa bunal. Slimmer po, malaki na. Yung mga baka natin na galing sa Batangas, ang lalaki na nila. Yung mga babaeng baka na galing sa Batangas, naghintay tayo sa kanila na maglandi. Slimmer, oh. Dati po, bihira lang kami makakita ng mga baka na malakas kumain ng saging.
napakatangkad po ni Limer mga kaprobinsya. Nung dumating siya dito, siya yung pinakamaliit, siya yung pinakapayat, at siya yung pinakamahinang kumain. Pero nang naka-adjust na siya dito sa ating sistema, hindi na siya magpatalo sa kainan. Target po natin na ibenta yung mga malaki nating baka, si Pugi at si Kabang this coming December. Mapataba man natin or hindi si Kabang, basta ibenta natin siya. Malakas naman kumain si Kabang. So malaki ang posibilidad na tumaba siya pag marami tayong pagkain dito ng napier. At yung mga baka natin dito, oh, lumalaban. Kahit lang, mga saging lang yung pinakain natin sa kanila. Pero next month, wala na. Doon lang tayo umasa sa feeds. May napier tayo dyan. Kakaunti lang yan. Mga ilang araw lang yan pag yun po ang ipakain natin sa kaila. Pero yun po ang sunod natin harbisin para ibigay sa ating mga alagang baka dito. May mga napier pa tayo doon sa Area 1. Pero sa ngayon, hindi pa natin makuha kasi may nagtrabaho pa sa kalsada. Mahirapan tayong pumasok doon. So maghintay tayo pag matapos na yung kalsada doon, saka tayo papasok, saka natin kunin yung mga saging doon at saka napier. Pero bilib ko kay Duldul mga kaprobinsya, oh. Dati po napakapayat niya, pero ngayon okay na yung katawan niya, lalo na si Kungkong, si Bitas, si Backbones. Napakatapang ni Backbones, parang Bitas din. Bumait si Bitas, oh. Hindi na katulad dati na pag nakatayo na dito, nanuwag agad. Mukhang nagbait-baitan siya. Ayaw niya sigurong magpabinta ng maaga. Yan, oh. Pero si Pakbon, yan yung nagtapag-tapangan dito sa amin ngayon. Ha? Grabe. Check natin yung busal niya. Yung dumalaga natin. Oops! Binigla ko niya. Tapang din, ah. Oh, matapang. Pero pag baka lang, hindi po kami matakot sa baka mga kaprobinsya. Kayang kaya namin yung labanan. Pero pag kabayo, palagi po natin yung sinasabi na takot tayo sa kabayo. Ang pinakamatapang dito ngayon, yung dumalaga nating baka. Si Bitas, mukhang kontrolado na. Hindi siya katulad dati. Di mo kailangan mukhaon itong una. Ito lang yung mga napir namin na natira, oh. Wala na. Budget na budget. Hanga ako sa ipil-ipil na tinanim natin, oh. Kahit kung ano yan, mukhang puro bato na yung tinaniman natin, talaptap na ba, pero nabuhay pa rin sila. Inadya natin na taniman ng ipil-ipil dyan para hindi gumuho yung lupa, kasi nagkaroon dyan ng landslide nung bagyong ulit. Pero napaka-effective po basta ipil-ipil yung itanim. Ito po, oh, yung mga tanim natin na ipil-ipil. Maganda yan ipakain sa ating mga kambing. So magtanim tayo dito na maraming ipil-ipil basta tag-ulan na. Hindi natin sayangin yung panahon basta may ulan na. Panghanda natin pag may El Nino na dumating. Tingnan niyo po yung napier natin mga kaprobinsya, oh. Hindi lumaki, tapos natuyo. Ito lang yung natira natin.
na napier. Pag may ulan na, doon sa tinaniman natin ng gulay, magtanim kami ng mais doon para ipakain sa ating mga alaga. Pwede natin gawing silage, pero pag apike, direkta lang natin ipakain. Yan po ang itsura sa ating area. Tuyong-tuyo yung paligid. Yung manapir natin ito, delikado to, baka masunog. Kasi ano na, kahit mga maliliit sila, natuyo na yung mga dahon sa ilalim. Yung pinsan ko si pare, yung nag-alaga kay Kuribod at kay Banto, nag-report siya sa atin na yung tanim niya na napier, nasunog din. Kaya sabi niya, asahan ang pagpayat sa kanyang mga alaga doon, yung mga baka natin doon at saka kalabaw. May 2 tayong baka doon at 3 kalabaw, dahil wala na rin pagkain doon sa area niya. Dito sa amin kahit saan tayo lumingon, may mga nasunog na area. Doon yung mga bundok. Dito muntik na yung masunog mga kaprobinsya. Buti na lang hindi na sunog lahat. Doon lang sa likuran. Inakala namin nung una na maubos yan, kasi maraming mga tuyong dahon dyan sa ilalim. Doon po sa ibaba nakakita si Brod ng rabbit, pero isa lang yung nakita niya doon. So pag may kasama siya, malaki ang posibilidad na dumami yung mga rabbit natin dito sa labas. May pagkain na yung mga ahas or sawa. Dito sa aming area mga kaprobinsya, hindi naman masyadong nakakatakot dito, kasi wala pa kaming nakita na kubra. Yung nakita namin dito yung sawa lang na natural, yung walang binom, yung mga ginagamit sa Majikiro ba. Pero yung mga kubra na may lason, hindi kami nakakita dito. Yung mga kapitbahay namin dito nagtiis din sa kawalan ng pagkain sa mga alaga. Pero okay lang sila kasi tig-isa lang yung alaga nila, tig-2, 3. Yung dito sa atin medyo marami po. Diyan 5, 10. Doon 6, 16. Doon sa kabila nasa mga 21 heads, kasama yung kalabaw. Yan po ang ating pinapakain dito araw-araw. So kahit gano'n pa kalaki yung mga tanim natin na napier, malaki ang posibilidad na maubos, lalo na ngayon na wala ng ulan. Kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin tinulang baboy. Yan, saging. Lord, maraming salamat sa pagkain. So kain na. Dito pa rin burot. Muna kas. Gadugo, Jod, gadugo. Ito, terus. Lamar na ito nilang ba? Baboy din Baboy.
Lagi namay dong. Isu gamay ari pre. Roma, kalarga taro. Nah, harga taro. Harga taro sa. Higaan. Higaan. Berbone? Pasto. Jo. Pasto ko. Apa? Tolo di lawan. Ang una ko ano. Kompleto yung mga anak natin, no? Pero lang inahan. Ay, makamuto kayo. Sambal pre. Huwag naging mahilaw. Agad yung kahoy. Jambahan ba kay uga pa man kahoy ron. Kasama doon. Uy, ano may klase doon, Kev? Ano na? Yan, sa may klase. So, di mana? Ya, kasi mo tawag. Pili lagi saya paturo mo ribon na. Ha? Oh. Ita. Yung bro nga, voice nga mo kulit tao, pre. Pura ka dong, kaya Ikot sa kalabaw yung utang. Ano ka dong? Ikot sa kalabaw yung utang. Kada ko ano. Mana ka na daw? Ano bro? Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi nyo pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga solid kaprobinsya dyan, sa mga palagi ng comments, sa mga likers. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, Kings Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamos Forte, Panamos Caplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms to Go, and Kings Beta Pet. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout na Jorik Kagyat, Maricar Tamayo, watching from Reno, Nevada,
Shoutout kay Marvin Panisa from Lucena City, Quezon. Shoutout kay Glenn Marabulas from Luon, Bohol. Shoutout kay Norman Pulekit. Shoutout kay Lolita Fernandez. Shoutout kay Hermino from Barong, Ilog, Pasig. Shoutout Lastimosa Family. Shoutout kay Ronnie Buniraga from Palanas, Masbate City. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po yung lahat at maraming salamat po.